Dahil nga may nag-request sa akin na saang naman daw ang aking lutuin ay hala pa pagbigi at yun na nga lang ang aking lutuin ngayon. At nakakatuwa naman kasi nakahuli din ako ng kasag at saka na ring samaral. Abay marami-rami din iring kasag, pwede na ring ibenta o diba nakapag-vlog ka na may pang-load ka pa. At yun na nga for today's video ay flex ko lang ang aking tigidig na talaga namang wala ng paglagyan at pinagkumpulan na lagi ang aking baba. Baka gusto nyo, sanyo na lang. De yun na nga at dahil mahibas na naman ngayon ay di matik na nasa dagat na naman para mangilaw at kasama ko nga pala ngayon ang aking buong angkan sa pangingilaw. Lagi naman kayo magkakasama kapag kami ay nangingilaw pero pag kami nangingilaw eh di syempre kami watak-watak para makarami kami ng huli. O diba ang gulo? Hindi ibig ko sabihin kapag kami nangingilaw na ay watak-watak kami kumbaga hindi kami dikit-dikit sa isang lugar lang para baga kami makarami agad. Bali maliwanag pa nga ay pumunta na kami din sa aming lugar na pangingilawan kasi nga ay maaga ang hibas. Kumbaga alas 6 pa lang ng hapon ay hibas na. At dahil nga may nag-request sa akin na saang naman daw ang aking lutuin kaya naman ay yun nga ang isisingit ko sa pangingilaw ko ngayon. Kumbaga isisingit ko yung pangunguha ng saang kasi hindi naman talaga ako nagbablog kapag ako pupunta dito. Kumbaga isinisingit ko lang ang pagbablog. Ano daw ang gulo? Basta yun. Hindi naghanap buhay naman po kasi talaga ako kapag pumupunta ako ng dagat. Pero kapag umaga nga ako pumupunta ng dagat, talagang sinasadya akong manguha ng pang-ulam at i-share na rin sa inyo kung ano yung mga inuulam namin dito sa probinsya. Ang mga sinishare ko nga pala sa inyo pang-ulam ay yung iba dun ay madalas sa hindi na namin inuulam. Kumbaga puro isda lang lagi kami. Ay hindi pala, tagutungan pala. Lagi na lang kami tagutungan ng ulam. Adobong tagutungan, ginataang tagutungan, inihaw na tagutungan. Yung tagutungan lang kasi ang hindi pwedeng ibenta at hindi nabibili. Kaya naman ayun lang ang aming maiuulam. Kasi yung ibang isda madalas ay binibenta namin, lalo na yung mga baliwis, samaral, saka yung mga alimasag o yung kasag, saka pusit. Pero minsan naman nag-uulam din kami kapag kaunti lang yung nahuli namin. Yung sapat lang baga pang ulam. Nga pala kung tatanungin nyo kung ano ba yung tagutungan. Yung tagutungan po ay kung tawagin sa iba ay buktit o yung butete. Nagtataka kasi yung iba bakit do ibang tawag din sa amin. Taga Quezon lang din naman ako. Ay pakialam nyo baga. Di joke lang. Bisaya po kasi ako kaya naman na iba yung mga tawag namin sa ibang bagay-bagay at saka sa ibang nilalang. So yun na nga mabalik tayo at buti na lang at ako'y nakakita dito ng saang kasi nga napakadalang na talaga ng saang dito sa amin. At ayun natsyempohan ko ata kung saan talaga sila nagkukuta at sunod-sunod nga yung mga nakikita ko. Dati kasi kapag ako'y nangihibasan ay wala man lang ako halos makita niyan. Swerte ko nang makakita ako ng isa. Nga pala ginagamitan ko ng sirok kasi nga medyo malalim at kapag ako'y tumungo at aabutin ko ng kamay ay naabot yung aking cellphone nalulubog. Pero kapag mababaw ay di kinakamay ko naman. Nga pala palagi ako nakakita ng mga nag-comment sa akin na bakit daw ako'y lagi nakasapatos tas natatawa pa yung iba. Ganito nga po kasi yun kasi iniiwasan ko na matinik ng tuyom o yung salungo o si Uchin. Si Urchin, so di kaya naman ay stonefish. Ano ba naman yan? Tagal-tagal ko na lagi nag-voice over ay palagi pa rin ako nabubulol. Palagi kasi ako natitinik ng mga ganyan kapag ako'y nangingilaw at gawa ng ako'y rambangan lagi kong maglakad sa dagat. Kumbaga mabilis kasi ako maglakad kapag ako'y nangingilaw at gawa ng ang dami kasing mangingilaw sa dagat ay kapag dumaan sila ay talaga naman labon-labo na at wala ka na makikita kaya naman inuunahan ko sila. Nga pala, pwede ka rin matinik ng tuyom o salungo sa binti kasi nga ang mga tuyom kasi, kung alam niyo yung kulapo, yung para maganda mo sa dagat, ay mga nakahapon sila doon, lalo na kapag medyo mataas yung tubig, ay madalas pa naman ay pamulog-mulog ako kaya naman nadadaghasan ko nga at di natitinik nga ako sa binti. Bali nakakatuwa nga pala mangilaw ngayon kasi halos sunod-sunod yung mga nahuhuli kong kasag at saka saang. Kaso medyo malalim nga lang pero okay lang naman kahit ako'y magbasa na. Inaalala ko lang ngayon cellphone ko at gawa ng pag ako'y nadulas ay talaga naman lob-lob ang cellphone. Nga pala naalala ko may nag-comment din pala sa akin na sinasabi niya na sinasayang ko lang daw yung sapatos at bagong-bago pa ay nilalakad ko lang din sa hibasanan, sa batuhan baga. Ayan po ay mga pinaglumaan na ng iba, pinamigay lang po yan sa amin. At kung mapapansin nyo nga pa iba-iba din yung sapatos kong suot kasi ngayon daling masira kapag di na talaga sa batuhan. Ayoko kasing magsuot ng bota at gawa ng mabigat bagay yun. Hindi nga tulad na rin nga sapatos, ang aesthetic ng datingan para ka lang pupunta sa mall. Hindi kasi magaan siya, madali baga siyang ikilos. At saka ang ganda kaya kahit sipasipain mo lang aring isda na malalayo, hindi ka matitinik. Nakahuli nga rin pala ako dito ng kasag kaya nga lang may itlog pa kaya may pinakawalan ko na muna. Abi marami-rami din ito kapag ito napisa, ilang kiluhan din are. Nakakatuwa naman kasi alalaki ng baliwis dito at saka samaral. Yung nahuli ko nga pala kanina yun ay samaral. Ito naman ay baliwis ngayon, itong uhulihin ko. Ang pinagkaiba nga pala ng samaral at baliwis ay yung samaral ay nahuli ko, itong baliwis ay hindi. Hindi, yung pinagkaiba ng dalawa, yung samaral kasi ay mas malapad yun kisa din sa baliwis at saka yung samaral ay may mga batik-batik. So yun na nga, ito na nga pala yung mga nahuli ko at nakakatuwa kasi ang dami ko nahuling kasag. Hindi ko nga lang pala alam ko ilang piraso yan, hindi ako marunong magbilang. Hindi ko na kasi nabilang kasi ang lulutuin ko lang naman dyan ay aring saang at aring kasag ay ibibenta namin yan kasi nakahuli rin si Papa at saka si Mama. At yung mga nakuha ko nga palang saang ay nakasampung piraso ako. Nakakatuwa naman kasi nakasampung piraso ako kasi dati makakuha lang ako ng 3 piraso ay marami na yun para sa akin. At saka nakakatuwa din kasi sa isang lugar lang talaga ako nakakuha. Bali tinalian ko na nga pala rin mga nahuli naming kasag kasi nga ito hindi pwedeng hindi atalian at gawa na magasipitan yan, magkakalas-kalas yung mga sipit nila at gulamot o yung galamay. Gulamot kasi ang tawag din sa amin ng galamay ay.
Ang gagawin ko nga pala sana din sa saang ay iihawin ko na lang siya. Kaya nga lang ay medyo marami-rami naman. Kumbaga 10 piraso tapos may 3 piraso pa nga ako nahuli nung nakaraan kong pangingilaw at binuhay ko nga. Ay di, ayun, gagataan ko na lang. Kaso ngayon namatay din naman yung iba. Yung 2 piraso kasi ay binilad nung kapatid ko sa initan kaya naman ay namatay nga at nabulok na. Saka naisip ko kasi kung iihawin ko lang yan ay di hasol naman habang ako'y nakain ay ako'y pukpok ng pukpok. Masarap nga din pala yan adobohin. Yung ilalaga baga muna tapos kukunin yung laman tapos tatadtarin ng pino tapos adobohin siya. Yung pinakati baga tapos yung maanghang. Kaso i-akaunti lang naman yan. Pag yan itinadtad ko ay naku, gasapin lang yan sa mangkok. Pero siguro kung mangingila ulit ako doon sa pinangilawan ko nito ay makakuha pa ako kasi hindi ko naman halos talaga nalibot kasi ang bilis tumaib o mabilis mag-high tide. Kaya nga lang hindi na ako makapangilaw kinabukasan kasi nga huling hibas na. Kumbaga ang susunod na hibas na ulit ay sa 1 linggo pa. Ayan, ang tagal pa noon. Pero okay lang naman yan. Pwede na yan. Ang importante ay mahalagang ma-share ko sa inyo na din sa probinsya ay maglingalinga ka lang at malapit ka sa dagat. Ayun, ay marami kang pwedeng ulamin. So yun na nga, matapos ko nga magkayod na ring nyog ay dinilamuta ko na nga aring nyog at para makuha ko yung kanyang gata. Bali isang piraso nga lang pala igagata ko yung kabiyak laang ng nyog kasi nga akaunti laang naman yun. Sayang laang sa gata. Pwede pang magamit yung kabiyak nun sa ibang pang-ulam. Tapos ayun nga at kahit katanghalian ay talagang lalarga na naman ako sa tabing dagat para magluto. Nga pala may mga nag-comment sa akin bakit daw ako'y nag-atsagang magluto sa tabing dagat ay pwede naman daw sa bahay. Ay oo nga no. Pero dati po talaga ako'y nagluluto ay sa bahay kapag ako'y nagpa-vlog. Kaya nga lang ay sobrang init lalo na sa panahon ngayon. Pero mainit din naman din sa labas. Kumbaga ay presko naman kapag ako'y nasa lilim ng puno. At saka pangit po kasi ang kuha ng video kapag sa bahay kasi nga madilim. At saka na-request din po kasi yan ng mga viewers ko na mas gusto nila ay dito ako magluluto sa tabing dagat. At mas gusto ko rin naman talaga kapag din ako magluluto sa tabing dagat kasi nga tahimik, walang maligalig at saka parang feeling ko lagi ako nag-outing. At saka nakaka-relax kapag nandito ka sa tabing dagat kasi nga tayo maririnig mula yung hampas ng alon, hampas ng hangin, saka yung mga kalabsawan ng isda. Saka alam mo yun, parang nakaka-relax siya ng isip lalo na kapag nalalanghap ko yung hangin. Parang ang pakiramdam ko parang ang payapa ng mundo. Parang ang sarap mabuhay sa mga ganitong klase na lugar ay ano. Nga pala at dahil tumataib na naman or yung mag-high tide na baga, kaya naman naisipan ko nga na din nila ako sa kabilang puno magluto. Kasi nga doon sa pinaglulutuan ko ay baka hindi ko matapos yung niluluto ko ay maabot na siya ng tubig. Ito nga pala mga saang nagagataan ko ay ito yung niluto ko na. Kumbaga nilaga ko muna siya bago ko siya pinukpok kasi nga ay para madali na lang siyang gataan. Kumbaga yung gata na lang mismo ang lulutuin ko. Nakakatuwa naman rin tong kuko ay gawa ng kada halo ko ay bumabago ng pwesto. Nga pala ang lutong gagawin ko doon sa samaral na nahuli ko ay iihawin ko na laang at masarap yung inihaw. Sayang nga lang talaga yung iba kasi nga hindi ko nahuli. Gawa ng yan lalim nga at ako'y nahihirapan tumungo kapag magsisirok ako ay tutubog yung aking cellphone. Pero yung isa nga samaral ay mababaw laang naman pero hindi ko rin nahuli. Talagang sablay lang ako. Dapat pala panibat yung dala ko o yung sibat. Pero alam nyo, mas gusto ko kasi talagang dalhin ay sirok kumpara sa sibat. Kasi nga sa sirok ay lahat ay pwede mong hulihin. Tulad na nga lang na ring saang o kung sibat yan ay di hindi ko yan masisibat at matigas yan. Saka hanggang ngayon kasi talaga ay umaasa pa ako na may makikita pa akong balaw din sa may hibasanan. O batuhan. Ang tawag po kasi namin sa batuhan ay hibasanan. Kasi talaga ako inaasar ng balaw kapag ang dala ko lagi ay panibat. Saka lumalabas ang balaw ay di wala akong apang sirok. Ay di ito na lang ang sirok ang aking adalhin. Isdaman o ano man ang makita ko din sa dagat ay pwede kong sirokin. Kapag kasi ako'y nangingilaw, namimili lang ako sa dalawa kung ano bagang adalhin ko, sibat o sirok. Pag trip kong dalhin ay sibat, ay di sibat ang aking adalhin. Pag trip ko ay sirok, ay di sirok lang ang aking adalhin. Ayaw ko kasing pagsabayin at iwanan niya ang dami kong bitbit. Nga pala itong mga natirang panggatong ko ay tutubog ko din sa may dagat para mabasa yung kanyang apoy. At isasangyat ko nga din sa pipisik at pwede ko pa itong magamit sa susunod na pagluluto ko dito. So yun na nga tuto ng aking pang-ulam. Kaya na may kain po tayo guys. Kanina pa kung gusto ko nang kumain kasi nga naamoy ko pa lang ito kanina sa maral na iniihaw ko. Parang ako'y nalalaway na. Masarap kasi naman talaga inihaw ang isda lalo pat kung sariwa. Malinamnam baga ang lasa niya kahit sinabawan. Kaya nga lang hindi naman na ito masyadong sariwa kasi nga ito kagabi pa. Pero ito naman ay nahuli ay madaling araw na kumbaga 4:00 na madaling araw. Nga pala at dahil taib na naman, kaya may din na ako sa ibabaw ng papagkakain. Buti na lang talaga at lagi kong dinadala aring table ko. Kasi nga para in case kapag ganitong taib na. Medyo malalim na kasi sa pinaglalagyan ko ng tripod. Okay lang naman kahit mabasa ang aking tripod at binabalawan ko naman. Hindi naman nasisira kaya nga lang ay medyo malalim na tapos maalon ay baka matumba yung cellphone ko. Hindi ko nga pala nilalagay yung tripod ko dyan sa may sanga na yan. Ayan dyan. Tinatali ko siya para hindi matumba. Nakakatuwa nga talagang kumain dito sa tabing dagat lalo na kapag ganitong high tide at itutubog mo lang yung kamay mo dyan ay di nakapaghinaw ka na ng kamay. Tapos pagkatapos mo kumain ay di palandangin mo na lang ang pinggan dyan ay di malinis na. Nga pala may ilang nagsasabi sa akin, buti daw at ako hindi ina-high blood at kuha ng lagi na lang daw seafood sa aking ulam. Ay hindi naman po, para mas nakaka-high blood pa kapag wala kang ulam.
Pero sa totoo lang po talaga ay mas gusto ko pa ang seafood sang ulam kasi nga ay sa seafood ay okay yung tiyan ko kasi nga bawal sa akin ng mga karne. At saka nagugulay din naman po kami pag may time. Hindi, pero bihira lang naman po kayo mag-ulam ng alimasag, katang, sugpo, hipon, lobster. Bihira lang po kayo mag-ulam ng gayon. Kasi yun ay binibenta po namin. Nakapag-ulam lang kami noon kapag wala kaming maiulam o yung wala kaming nahuhuling isda at puro gayon lang ang huli. Pero nagugulay din naman talaga kami. Mas madalas lang po talaga ang ulam namin ay mga lamang dagat at gawa nang lagi kami nasa dagat ay. Pero ang sugpo ay talagang bihira lang kayo makapag-ulam nun at gawa nang wala naman kami sariling palaisdaan. Ang mga sugpo naman ay makikita yan ay sa palaisdaan ay nakapag-ulam lang kami nun kapag minsan may naliligaw sa ilog na sugpo. Huwag na po kayo magtaka kasi ang ilog po dito sa amin ay tubig alat. At saka mga sugpo naman talaga ay kadalasan niya nakukuha ay sa dagat At gawa nang hinuhulog nga lang sa palaisdaan kaya dyan sila lumalaki. Ay ang ilog po kasi dito sa amin ay lampasan sa dagat. Baka magtaka yung iba at sabihin ay ba't nagkaroon ng sugpo sa ilog?